Ayan, hello, good evening. Ngayon lang ako makakasagot ng mga tanong. Ayan, sasagutin ko kayo lahat, magtanong kayo. Okay, may tanong dito si Madam. Ayan, tinatanong niya sa akin, sagutin natin. Tinatanong niya sa akin dito na pwede daw ba na makasal sa India kahit kasal na sa Pinas? Okay, as per my knowledge po at saka own experience namin, nasa CR ako. Magdadasal kasi asawa ko. Nakadiyan po ay pag sa India. Hindi po basta-basta nakakasal pagkasal sa Pinas. Kasi kami, ang requirements namin nung nagpa-register kami sa India, passport, tsaka yung marriage contract namin na naka-stamp sa MOFA. Kumbaga attested po siya. So, nagtanong ako sa asawa ko kung kung pwede bang makasal na ganun. Pero, i-correct nyo ako kasi wala naman kami experience ng asawa ko. Wala naman kami, i-correct ako ng mga kabayan na may asawang India. Ang sabi ng asawa ko, same lang din sa ibang mga country. Pag kayo magpapakasal sa India, mga halimbawa Pilipina, Indiano, doon kayo mismo magpapakasal. May requirements po siya ng Senomar, singleness. Katulad nung mag-register kami ng kasal namin sa Pilipinas, hiningian yung asawa ko ng singleness, birth certificate ng embassy natin. Kailangan yun kasi hindi kami ma-register doon kung ang asawa ko ay walang i-provide na singleness, walang i-provide na mga birth certificate. Yun ay nakatranslate sa English. So, at saka, hindi lang basta nakatranslate, naka-attested po. Naka-attested dito sa UAE. Yung hiningi pala sa amin, nakalimutan ko hindi ko nabanggit yung requirements. Naka-attested po dito. Yung requirements ng asawa ko, kasi Indian siya. Nung pumunta kami, nagpa-register kami sa embassy, nakailang balik nga kami kasi kulang-kulang ang requirements namin, paulit-ulit, ganun. So, kailangan ng mga singleness. So, ganun din daw sa bansa nila. Pag magpapakasal doon, ang Pilipina sa Indiano, may birth certificate na requirements, singleness. Kaya, kung kasal po, ma'am, kasi may kasunod yung tanong niya. Tanong niya kasi, yung nasa Singapore daw to si kabayan daw ay kasama niya nila nabuntis ng Indiano. Pero kasal siya sa Pilipinas. Dinala siya daw sa India. Tanggap daw ng pamilya. Ang sabi daw, nagpakasal doon. So, yun po ang sabi ng asawa ko. Hindi rin, kumbaga kung magpapakasal sila doon, hingian sila ng requirements, singleness at saka mga birth certificate, passport and everything. So, kung nakapagpakasal po sila sa India, baka hindi nakaregister ang kasal niya sa Pilipinas. Ganun po. Basta, sa lahat ng bansa po ito, may mga bansa po na, dito sa UAE kasi, ang hindi dito hinihingian ng pag sa sa court. Hindi kayo hihingian sa Abu Dhabi court, passport lang. Pero kasi ang valid noon dito lang. Pag dito kayo nagpakasal, hindi niyo ni-register sa both country nyo. Valid lang kayo dito. Outside the country, hindi kayo legal. So, sa iba't ibang bansa po, nakadepende po sa government kung anong mga requirements. So, ang sagot dyan, ma'am, is dalawa lang yan. Kung sila ay nakapag-provide ng requirements, baka hindi yung friend nyo, baka hindi talaga siya kasal sa Pilipinas, nakapag-provide siya ng PSA kasi ang hinihingi po niyan, hindi basta-basta birth certificate, basta-basta singleness. PSA po, PSA. So, kung nakakuha siya noon at nakapag-provide siya sa India, baka nakasal sila. Or else, baka hindi naman sila talaga nakasal sa India. Baka nag-stay lang siya doon kasi buntis siya. Baka ganun po.